Good evening mga kamisteryo. Pag-usapan po natin itong naganap na prayer rally kahapon. Ano pala to? Campaign rally against PBBM. Mga nagsalita dito, talagang gusto nilang pababayin ng ating mahal na Pangulo. Ganon sila ka walang hiya at ka sinungaling at kakapalang mukha para pababayin ng ating butihing mahal na Pangulo. Isa po rito sa mga nagsalita dito, itong animal na to, si Glenn Chong. Ganon siya kakapalang mukha para pababayin ng ating mahal na Pangulo. Ewan ko ba kung nakain itong animal na to? Pakinggan po natin mga pagsasabi nito. Not recognize this man as legitimately elected by the people. Marcos, kung may hiya ka sa sarili mo, bumaba ka dahil minanipupula mo ang election system noong 2022. Wala kang hiya. Teka, bago mo sabihin yan, patunayan mo muna. 31 million kaming bumoto kay PBBM. Ungas ka ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi mangyayaring baba si PBBM. Mamatay muna kayo bago mangyari yun. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Grabe, kabaksos itong mga taong to. Ganito pa ang prayer rally. Ulitin ko, Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation. Dahil minanipula ng asawa mo at ikaw ang Smartmatic election system. At nandun ako nung inamin ng asawa mo na magmimiling kayo ng may-ari ng Smartmatic. Teka, eto nung panahon na ito, ang nakaupo, administrasyon ni Duterte. Yung kasalukuyan nitong among animal na to. Paano mamanipulahin nila Lisa Marcos, ng ating First Lady at ni PBBM, ang Smartmatic at ang eleksyon? Ang nakaupo, admin nyo Di ba? Administration nun, sila Duterte. Yung amo mo ngayon, inuulit ko, yung amo mo ngayon, ang administrasyon noon. Tanga. Paano mo sabihin, minanipula ni PBBM at saka ni First Lady yun? Tanga ka talaga. Pakinggan po natin yung mga katahan na pagsasabihin po itong animal na to. Alam nyo, sinabi ko sa kanila, malinis ako, maayos ako pumasok sa inyo at tumulong. Kakalas ako sa inyo na malinaw ang pinag-uusapan natin. Ito, lalabas ko to. Nag-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Huwag nyo lang pakialaman ang kaso ni Richard Santillan, yung personal aid ko. Kung hindi, lalabas ko pa. Mas matinding bomba laban kay Lisa Marcos. Pag sumabog to, hindi na niya makikita yung mukha niya. Ilabas na yan! Ilabas na yan! Anong ilalabas nyo? Wala naman talaga ilalabas itong animal na to Ano yung parang pulburon lang? Hanggang dalusaw na lang ng pulburon issue. Wala naman kayo nilabas na video. Gantong-ganto na naman tong galawan nito, yung mga to Ganyan na ganyan din yung sinabi nila, di ba? Tungkol dun sa pulburon, ilalabas sa tamang panahon. Hanggang nung January 5 ba yun, pangako na ilalabas sila. Wala naman nangyari gantong-ganto na naman tong sinasabi itong animal na to. Di ba? Ganun na naman. Ilabas mo kung meron. Hindi, ilabas mo. Sige pa itong mga animal na to. Ano bang nakikita ninyo? Na magkaparehong aspeto ng buhay ko sa ilalim ng paninilbihan sa mga Marcos na to at sa kalagayan ni Pastor Kibuloy ni SMNS. Ulitin ko, hindi totoong 31 million ang boto ni Bobong Marcos. Pinaglagan yan. Tulad ng sinabi ko, sa tatlong meeting na yon, walang representative si Sara Duterte. At ayaw ni Lisa Marcos kay Sara Duterte, Philippine, nandun ako sa kanyang opisina. Ayaw niya kay Sara Duterte. So, sa pagitan ng dalawang mataas na, actually, ang pinakamataas na opisyal
na lehitimong pinili ng taong bayan si Sara Duterte, hindi si Marcos. Tanga! Ano si Sara ang pinakamataas? Ano bang tinakbo ni Sara? BP! Gago ka pala eh. Si Sara ang pinakamataas na lehitimong posisyon. Kung ang tinakbuhan niya ang mga posisyon presidente, tanalo siya, yun, siya yung pinakamataas. Eh kaso, BP ang tinakbuhan niya. Gunggong ka. Si Marcos pa rin. Ang tinakbuhan ni PBBM, presidente. Kaya siya yung lehitimong pinakamataas na posisyon. Tanga na itong attorney na to. Sige, pahinga ko katangahan na pinagsasabi nitong animal na to. Alam nyo, ang totoong boto ay yung kay Sara Duterte. 32 million something. Yung kay Marcos, ang estimate ko talaga nasa 24 million lang. Inalak nila para pumantay kay Sara Duterte. Dahil kung 24 million lang si Marcos, 32 million si Sara Duterte, lahat tayo, ang titingalaing leader ay si Sara Duterte. Tanga talaga nito. Titingalain daw leader si Sara Duterte. Eh, vice president yung tinakbuhan ni Sara. Gunggong talaga tong attorney na to. Ay, naku po. Pakahamot na lang ko ng ulo. Kahit pa sabihin mo 24 million lang si PBBM, ang tinakbuhan niya presidente, siya pa rin ang panalo. Di ba? Kasi yung sumunod sa kanya, si Lenin na 14 million. Malinaw pa rin ang laki ng lamang ng PBBM. Di ba? Ay, nako. Totoo yun na 31 talaga si PBBM. Pinalabas lang nila nitong attorney na to na 24 million lang para ginodjust talaga nila si Sara Duterte. Gusto nilang gawing poon sunod kay Digong. Kasi makukulong na sila. Yan ang utos ng China eh. Dahil dyan sa West Philippine Sea, yung vlog ko kahapon, na talagang pinaigting ni PBBM ang pagsisiguradad na pagbabantay niya sa West Philippine Sea. Talagang sinisiguro niya na atin yon. Kaya ganito magpapanik yung China. At the same time, pabor din sa kanila yun na maupo si Sara para wag makulong si Kibuloy at saka si Duterte at saka si Sara. Dahil sa ICC. Yung kay Duterte at saka kay Digong at saka kay Sara dahil sa ICC. Yung kay Kibuloy naman dahil sa FBI, CIA. At sa local naman kay Kibuloy, etong Senado. Oh, tuloy natin yung pakikinig dito sa animal na to. Na 31 million mahigit ang boto ni Bobong Marcos. Tanga mo. In-adjust yan ni Smartmatic. Okay. Kaya huwag tayong mag-atubiling humingi o ihingi i-demand sa kanya na bumaba ka sa pwesto. Dahil ang kapal-kapal ng mukha ninyong mag-asawa. Benchong, ikaw makapala mukha. Sa totoo lang. Alam nyo, kaya kayo natanggal nila Trixie, kaya hindi kayo na-appoint. Si Trixie, si Big Rodriguez, ikaw, at saka iba pa. Dahil hindi kayo inaprubahan ng commission election. Commission and appointee. Hindi kayo na-aprubahan, hindi kayo pumasa. Yun ang totoo dun eh. Tapos, kaya kayo galit na galit. Talaga synchronize yung nila, yung kailang rally against PBBM. Sigaw, tapos magsalita. Yung atake na to, luma na eh. Kung tatablan ang mga mukha nitong dalawang ito sa sigaw nating lahat. Pero, let's keep fighting. Ito. Sandali lang, hindi pa ito tapos. Saan ba? Okay. Dito tayo sa private initiative ni Lisa Marcos. Alam nyo, People's Initiative. deep in my heart, I know na Tanga. hindi nanalo si Sandro Marcos. Minanipula yan ni Smartmatic. Pero, mahal na mahal ni Lisa Marcos ang kanyang panganay dahil kamukhang-kamukha niya. At gagawin niya pangulo yan. Ang problema, hindi pa kwalipikado. Sa 2034 pa. Ang termino ni Marcos Jr. hanggang 2028 lang. So, ang panaging butas dyan,
I see si Pambi. Actually, ang tawag ko sa kanya, hindi lang kapalos-los, pato. Kasi when he walks like a duck. Kita nyo, masyadong personal ang attack nitong si Glenn Chong. Talagang tawag niya kay Speaker Martin na Tambi, di ba? Yung parang pato raw maglakad. Pag ganun. Talagang pinipersonal niya. Hindi nyo alam hindi na uso, hindi na kagat sa tao yung ganyang paninira. Di ba? Ang aga-aga yung mga kampanya. Di ba yung Dilawan, panayang tirada kay PBBM? Ano nangyari sa kanila? Wala. Nakalimutan na sila ng tao. Tahimik sila ngayon. Kayo, ginagaya niyo yung mas masahol pa kayo sa mga Dilawan, Tiklawan. Ang aga niyong malalaos. wala pang 2025 election. Marami nang bullshit sa inyo, sa style niyo. Totoo lang. Ay, nako. Itong kaganapan na to, mga kamisteryo, nangyari ito kahapon. Isaktong-sakto, nawala ang ating mahal na Pangulo rito. Siyempre, nagtrabaho siya, nagpunta siya ng Germany. Tinaon nilang wala si PBBM. Ganito yung pag-atake nila sa ating mahal na Pangulo at kay First Lady Lisa. Ganon sila kabastos. Ganon sila magsamantala. Eto naman si Sara Duterte, siya ang ginawang caretaker ni PBBM habang nasa Germany siya, umattend siya. Umattend siya ng rally against PBBM. Di ba? Ano tawag nyo dyan? Taong ito. Di ba? Kakapala na ng mukha yun. Diyos ko po. Walang delikadesa. Ikaw ang pinagbili na ng ating mahal na Pangulo na bantayan ang maging caretaker ng ating bansa. Tapos umattend ka sa rally against sa kanya, sa ating Pangulo. Anong klaseng tao ka? Di ba? Anong klase ka? Hindi ka mapagkakatiwala ng ating mahal na Pangulo. Diyos ko po. Kaya nga nung umalis si PBBM papuntang Germany, etong si Sara nagpunta doon. Si First Lady Lisa Marcos, hindi na siya pinapansin. Di ba? Dahil bullshit na sa style niya eh. Mabait lang si PBBM, gentleman lang. Pero sinasabi ko sa inyo, kayo mga DDS kayo grupo nila Glenn Chong, grupo ni Duterte, ni Kibuloy. Si PBBM mabait, pero hindi tanga yan. May balik sa inyo yan, sinasabi ko sa inyo. Tatay-tahimik si PBBM, pero may balik sa inyo yan. Sige, sagarin nyo pa. Konti na lang yan, konti na lang. Sagarin nyo. Malapit-lapit na kayo. Mo, Glenn Chong. Yung sinasabi mong di totoo yung 31 million ni PBBM. Ako sasabi totoo yun. Kaya nag-32 million si Sara. Dahil sa mga loyalista. Hindi dahil mas marami siyang boto. Kaya siya lamang kay PBBM. Dahil yung mga loyalista, talagang binoto si BP Sara. Tsaka siyempre si PBBM. Pero, ang mga DDS, hindi binoto si PBBM. Ang binoto ng mga DDS, either si Isko or si Manny Pacquiao. Yun ang totoo. Kaya lumamang si Sara ng 100,000 kay PBBM. Yun, ha? Glenn Chong, invento ka na naman eh. Sabihin mo yan pag nandito si PBBM sa Pilipinas. Saka ka magsalita ng ganyan sa harapan niya. Tinaon nyo, wala si PBBM dito, nasa Germany, nagtatrabaho eh. Di ba? Talagang sinamantalan yung wala siya dito. Pero wala na kayong wala nang magic si Duterte, si Digong. Wala na. Hindi nga wala nga masyadong media eh. Wala nga masyadong pulis doon. May pulis doon, pero binabantayan kayo. Diba? Hindi para sumuporta sa inyo. Wala ring ibang grupo na nag-support sa inyo. Diba? Wala, malas talaga eh. Hindi nyo kakampi ang
Catholic Church kasi may sariling kulto tong si Kibuloy, di ba? Kaya hindi makikialam ang Catholic Church dyan. Wala eh. Kaya inaalat kayo. Konti lang kayo talaga. Hindi nyo nga mapuno yung liwasan Bonifacius tapos aangkin mo 32 million. Sige nga. Magpadala ka nga man lang dyan kalahating milyon. Maniniwala pa ako eh. Pero mahihirapan kayo. Na, Glenchong? Isa pa itong si Pantaleon Alvarez na makapal din ang mukha. Si Pantaleon Alvarez yung dating speaker noong panahon ni Digong. Gustong pababain si PBBM. Utot mo! Utot mo, Alvarez. Hindi kayo papayag na bumabayan ang aming presidente. Sa panawagan nyo, hindi po pwede, hindi mangyayari yun. Dahil ang aming presidente, strong leader, hindi siya weak, katulad ni Digong, na baw lang ng baw sa China. Sorry na lang kayo. Ha? Kaya binabanggit ni Glenn Chong na baka mag-extend si PBBM, kaya yung PI, ganyan. Gustong-gusto namin ma-extend si PBBM para hindi na kayo makabalik. Diba? Kasi magulo kayo eh. Pinahirapan niyo yung bansa natin. Nung maupo si Duterte, ang utang lang natin is 6 trillion. Nung umalis siya, nasa 12 trillion na. Dumoble. Diba? Kaya never na. Kaya naman sana, itong si Sara Duterte, magkaroon naman ng konting kahihiyan. Umalis si PBBM, hinabilin sa'yo yung Pilipinas na maging ikaw ang caretaker. Dahil vice-presidente ka niya. Pero ang ginawa mo, nung umalis siya, nagkaroon ng prayer rally, kuno, pero ang totoo, alam mo naman na campaign rally against PBBM. Pumunta ka pa rin. Namamangka ka sa dalawang ilog. Tignan natin kung saan ka mapupulutin at saan makakarating ang political career mo. Tandaan nyo, parang itong pagditepensa ng Larry Kibuloy ay parang kiss of death. Yan. Ha? Yung mga nasa ibang panahon na tayo ngayon, wala na tayo lipas na tayo sa 80s, tsaka 90s, tsaka yung early 2000. Matatalino na Pilipino ngayon. Alam nila kung sino yung nagsisinungaling at kung sino yung hindi nagsasabi ng totoo. Tsaka alam nila kung sino yung nagbabayad. Yun lang po. So, mga kaloyalista, maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayo magpapaniwala sa mga animal na to. Sa mga walang konsensya, mga kapalamuka, at mga sinungaling na tao. Si PBBM, sinamantala nila na wala si PBBM ngayon, nasa Germany, nagkatrabaho para mapaunlad ng ating bansang Pilipinas, pero ito sila ngayon, naggumawa ng campaign rally against sa ating mahal na Pangulo kahapon, sinisiraan nila na naman, sinisiraan personal ang pag-atake nila, hindi issue. So, suportahan po ng ang ating mahal na Pangulo, PBBM, maging mapagmatsyag po tayo. Tandaan niyo po, mga kaloyalista, united we stand, divided we will fall. Kaya maging solid po tayo sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Hanggang dito lang mga kamisteryo, ito po yung lingkod. Hanggang sa muli, please like and share my video and please subscribe to my channel.